Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Adbyento ay panahon ng pakikipagkasundo. Nawa muli nating makasundo ang mga nakaalitan natin at naging kaaway natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan ng pakikipagkasundo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang tagapagturo ng pagpapatawad at pagmamahal sa kaaway. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ng Panginoon ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon. Pagkatapos, lilikas siya ng isang ulap na lililim sa ibabaw ng bundok ng Sion kung araw at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaninglingan parang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa unos at ulan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang puon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo'y Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poon ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kapag sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng isang ganitong kalaking pananampalataya. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mortal na magkaaway ang mga Romano at mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Dahil nga ang mga Romano ay sinakop ang Israel. Kaya merong alitan ang dalawa. Sa ating ebanghelyo, yung kapitan ay isang Romano. Si Jesus naman ay isang Hudyo. Kung tutuusin ang ugnayan ng dalawa, magkaaway. Pero nakita natin yung kapitang Romano nakiusap kay Jesus. Si Jesus naman ay tumugon ng may habag. Parang hindi sila magkaaway. Parang hindi sila magkaalitan. Kay Jesus, ang mga mortal na magkaaway, pwedeng maging matalik na magkaibigan. Yung mga nagkaalitan, pwedeng muling magkasundo. At si Jesus naparito para pagkasunduin ang mga nagkaalitan. Naparito si Jesus para pagkaisahin ang mga naging magkaaway. Kay Jesus, posible na ang mortal mong kaaway ay maging matalik mong kaibigan. Kaya sabi ni Jesus sa dulo ng ating ebanghelyo, nang masaksihan niya yung pananampalataya ng Romano, ay kinilala niya yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, wala akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa Israel. At saka sinabi niya, darating ang panahon na
na maraming mga tao ang manggagaling sa silangan at kanluran, ibig sabihin mga banyaga. Yung mga Hudyo naman kasi ay lahat ng ibang lahi kaaway nila, hindi lang Romano. Kaya pag hindi ka Hudyo, kaaway ka. Ang tingin nila, kanila lang ang kaharian ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, darating ang panahon, maraming mga lahi manggagaling sa iba't ibang panig ng mundo, dudulog sa hapag ni na Abraham, Isaac at Jacob. Yan ang mga ninuno ng mga Hudyo. Yan ang mga ninuno ng Israel. Ang sinasabi ni Jesus ay pagkakasunduin ng Diyos ang lahat ng mga tao. Sapagkat ang buong sangkatauhan ay mga anak ng Diyos. Lahat tayo mga anak niya. Magkakapatid tayo. Hindi tayo magkakaaway. At ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng pakikipagkasundo. Kung meron kang isang importanteng gawin bago magpasko, dahil bago magpasko yan ang panahon ng Adbyento, sana makasundo mo na yung kaaway mo. Sana makausap mo na yung nakaalitan mo. Sana magkaisa na kayo ng naging kaaway mo. Yan ang pinakamagandang pwedeng mangyari. Mahirap magdiwang ng Pasko, may kaaway ka naman. At ang dahilan kaya kayo magkaaway pa, ayaw mong magpatawad. Ayaw mong magpakumbaba. Ayaw mong gumawa ng hakbang para magkasundo kayo. Pwede naman. Minsan tayo ang dapat mauna. Huwag nating hintayin yung kaaway natin na lumapit. Kasi handa naman tayong magpatawad, sinasabi natin, kaya lang mauna siyang lumapit. Ganyan tayo. Parang ayaw mo na ring magpatawad. Kung gusto mo talagang magpatawad, ikaw na ang mauna. Wala namang mawawala sa iyo. Madadagdagan ka pa nga ng grasya ng Diyos. Kaya itong panahon ng Adbyento, panahon para magkasundo na ang mga magkaalitan. Magpatawaran kung ano man ang naging sanhi ng di pagkakasundo. Magturingan muli bilang magkapatid at magkakaibigan. At kilalanin ang kabutihan ng isa't isa. Habang kaaway mo yung tao na yan, wala kang magandang bagay na makikita sa kanya. Kahit mabuti na yung ginagawa niya, mamasamain mo pa rin. Ganyan pagka hindi ka pa nagpapatawad, di ba? Yung kaaway natin, ang ganda naman talaga ng ginagawa. At mabuting kanyang ginagawa. Pero dahil kaaway mo, ay nako, pinagdududahan mo. Pero si Jesus, iba, no? Sabi ni Jesus doon sa Romano, wala akong nakitang ganitong pananampalataya. Kinilala niya yung kabutihan ng isang kaaway. Kaya panahon na ngayon ng pagkakasundo, itong Adbyento, maging misyon natin. No, kung meron kang dalawang kaaway, kahit yung isa lang muna ay makasundo mong muli. Yung isa sa Kwaresma na. Pwede nating planuhin yung pagpapatawad. At least nakaisa ka. Kung makasundo mo yung dalawa, edi better. Pero ang mahalaga, gumawa ka ng daan ng pagkakasundo. Dahil ang Adbyento ay panahon ng pagkakasundo. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito'y maging bagong simula ng biyaya na magbubunga sa kapakinabangan para sa atin.
Ating itugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng pinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ng mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangulila, at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, alalahanin din natin ang mga nakaalitan natin at nakaaway. Ipagdasal natin sila ngayon. Panginoon, turuan mo kaming magpakumbaba at nawa ngayong panahon ng Adbyento ay makapagpatawad kami kahit isang nakaalitan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging dinaiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo na patawarin tayo ng ating Panginoon gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga,
Agos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na buhaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, kuyain ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw na may takot, ginhawa ng Ama, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging instrumento ng pakikipagkasundo. Salamat sa Diyos. Panginoon, hanggang kailan kami Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Adbyento ay panahon ng pakikipagkasundo. Nawa muli nating makasundo ang mga nakaalitan natin at naging kaaway natin. Aminin natin ang ating makasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang.
Panginoong Hesus, Ikaw ang daan ng pakikipagkasundo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang tagapagturo ng pagpapatawad at pagmamahal sa kaaway. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas na mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ng Panginoon ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon. Pagkatapos, lilikas siya ng isang ulap na lililim sa ibabaw ng bundok ng Sion, kung araw, at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaninglingan, parang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa unos at ulan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo'y Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poon ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kapag sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng isang ganitong kalaking pananampalataya. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mortal na magkaaway ang mga Romano at mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Dahil nga ang mga Romano ay sinakop ang Israel. Kaya merong alitan ang dalawa. Sa ating ebanghelyo, yung kapitan ay isang Romano. Si Jesus naman ay isang Hudyo. Kung tutuusin ang ugnayan ng dalawa, magkaaway. Pero nakita natin yung kapitang Romano nakiusap kay Jesus. Si Jesus naman ay tumugon ng may habag. Parang hindi sila magkaaway. Parang hindi sila magkaalitan. Kay Jesus, ang mga mortal na magkaaway pwedeng maging matalik na magkaibigan. Yung mga nagkaalitan pwedeng muling magkasundo. At si Jesus na parito para pagkasunduin ang mga nagkaalitan. Naparito si Jesus para pagkaisahin ang mga naging magkaaway. Kay Jesus, posible na ang mortal mong kaaway ay maging matalik mong kaibigan. Kaya sabi ni Jesus sa dulo ng ating ebanghelyo, nang masaksihan niya yung pananampalataya ng Romano, ay kinilala niya yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, "Wala akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa Israel." At saka sinabi niya, darating ang panahon na maraming mga tao ang manggagaling sa silangan at kanluran, ibig sabihin mga banyaga. Yung mga Hudyo naman kasi ay lahat ng ibang lahi kaaway nila, hindi lang Romano. Kaya pag hindi ka Hudyo, kaaway ka. Ang tingin nila, kanila lang ang kaharian ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, darating ang panahon
maraming mga lahi manggagaling sa iba't ibang panig ng mundo dudulog sa hapag ni na Abraham, Isaac at Jacob. Yan ang mga ninuno ng mga Hudyo. Yan ang mga ninuno ng Israel. Ang sinasabi ni Jesus ay pagkakasunduin ng Diyos ang lahat ng mga tao. Sapagkat ang buong sangkatauhan ay mga anak ng Diyos. Lahat tayo mga anak niya. Magkakapatid tayo. Hindi tayo magkakaaway. At ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng pakikipagkasundo. Kung meron kang isang importanteng gawin bago magpasko, dahil bago magpasko yan ang panahon ng Adbyento, sana makasundo mo na yung kaaway mo. Sana makausap mo na yung nakaalitan mo. Sana magkaisa na kayo ng naging kaaway mo. Yan ang pinakamagandang pwedeng mangyari. Mahirap magdiwang ng Pasko, may kaaway ka naman. At ang dahilan kaya kayo magkaaway pa, ayaw mong magpatawad. Ayaw mong magpakumbaba. Ayaw mong gumawa ng hakbang para magkasundo kayo. Pwede naman. Minsan tayo ang dapat mauna. Huwag nating hintayin yung kaaway natin na lumapit. Kasi handa naman tayong magpatawad, sinasabi natin, kaya lang mauna siyang lumapit. Ganyan tayo. Parang ayaw mo na ring magpatawad. Kung gusto mo talagang magpatawad, ikaw na ang mauna. Wala namang mawawala sa iyo. Madadagdagan ka pa nga ng grasya ng Diyos. Kaya itong panahon ng Adbyento, panahon para magkasundo na ang mga magkaalitan. Magpatawaran kung anuman ang naging sanhi ng di pagkakasundo. Magturingan muli bilang magkapatid at magkakaibigan. At kilalanin ang kabutihan ng isa't isa. Habang kaaway mo yung tao na yan, wala kang magandang bagay na makikita sa kanya. Kahit mabuti na yung ginagawa niya, mamasamain mo pa rin. Ganyan pagka hindi ka pa nagpapatawad, di ba? Yung kaaway natin, ang ganda naman talaga ng ginagawa. At mabuting kanyang ginagawa. Pero dahil kaaway mo, ay nako, pinagdududahan mo. Pero si Jesus, iba, no? Sabi ni Jesus doon sa Romano, wala akong nakitang ganitong pananampalataya. Kinilala niya yung kabutihan ng isang kaaway. Kaya panahon na ngayon ng pagkakasundo, itong Adbyento, maging misyon natin. No, kung meron kang dalawang kaaway, kahit yung isa lang muna ay makasundo mong muli. Yung isa sa Kwaresma na. Pwede nating planuhin yung pagpapatawad. At least nakaisa ka. Kung makasundo mo yung dalawa, edi better. Pero ang mahalaga, gumawa ka ng daan ng pagkakasundo. Dahil ang Adbyento ay panahon ng pagkakasundo. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito'y maging bagong simula ng biyaya na magbubunga sa kapakinabangan para sa atin. Ating itugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay,
naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng pinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ng mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangulila, at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, alalahanin din natin ang mga nakaalitan natin at nakaaway. Ipagdasal natin sila ngayon. Panginoon, turuan mo kaming magpakumbaba at nawa ngayong panahon ng Adbyento ay makapagpatawad kami kahit isang nakaalitan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging dinaiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning.
at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo na patawarin tayo ng ating Panginoon gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging instrumento ng pakikipagkasundo. Salamat sa Diyos.